Noong unang panahon, bago pa man marinig ang kanilang mga pangalan sa Ebanghelyo, may tatlong lalaking nagmula sa malalayong lupain. Mga pantas na ang buhay ay inialay sa pag-aaral ng kalangitan, karunungan at mga propesiya. Ito ang kanilang pinagmulan. Si Melchor ang pinakamatanda, isang dakilang pantas mula sa Persya. Ang kanyang buhay ay ginugol sa pag-aaral ng mga sinaunang kasulatan tungkol sa isang Mesiyas na darating upang magdala ng liwanag. Madalas siyang mag-isa sa malawak na aklatan ng palasyo kung saan ang liwanag ng mga sulog ay sumasayaw sa mga lumang pergamino. At nang makita niya ang bituin, isang liwanag na hindi niya maipaliwanag, nanginig ang kanyang puso. Kung totoo ang hula, malapit na siyang ipanganak. Ang tala, ito ang tanda. Alam ni Melchor na hindi ito pangkaraniwang pangyayari. Hindi niya ito maaaring ipagwalang bahala. Kaya't handa niyang iwan ang kanyang tahanan, ang kanyang katandaan, at ang mga ginhawang nakasanayan, alang-alang sa paghahanap sa isinugo ng Diyos. Si Gaspar, ang astronomo na Arabo, kilala siya sa kahusayan sa pagbabasa ng mga bituin. Matagal na niyang sinusundan ang kakaibang ningning na ito sa kalangitan. Sa bawat gabi, umaakyat siya sa mataas na tore ng kanilang syudad upang pag-aralan ang kalangitan gamit ang kanyang mga instrumentong tanso. Hindi ito pangkaraniwang tala. Ito'y tala ng isang dakilang hari. At kaya dinala niya ang kanyang pinakamahalagang handog, ang kamangyan sa gisag ng panalangin at pagsamba, hindi para sa isang ordinaryong hari, kundi para sa hari ng mga hari. Si Baltazar, ang haring mula sa Sheba, marunong sa karunungang espiritual at kilala sa pagiging makatarungan. Ang kanyang mga pari ang unang nakakita ng kakaibang liwanag sa kanluran. Kung isinilang ang hari ng lahat, dapat ko siyang sambahin. Ang mira ang pinakamataas na handog ng paggalang. Kaya dinala niya ang mira, isang handog para sa isang hari na hindi lamang mamumuno, kundi mag-aalay ng buhay para sa sangkatauhan. At tulad ni Melchor at Gaspar, iniwan niya ang lahat upang hanapin ang sanggol na magbabago ng kasaysayan. Sa gabay ng iisang bituin, nagtagpo ang tatlong pantas sa isang malayong disyerto. Magkakaiba ang kanilang pinanggalingan, ngunit iisa ang kanilang layunin. Ang tala ang nagdala sa atin. Isang hari ang naghihintay. Tayo ay tumungo sa Bethlehem. Nakita nila sa mata ng isa't isa ang parehong pag-asa at takot at pagkamangha. Sila ay mga pantas, hari, iskolar,
Ngunit sa harap ng hiwagang ito, sila ay parang mga batang naghahanap ng sagot sa kadiliman. At naglakbay sila ng maraming araw at gabi. Dumaong sa mga lambak, tumawid sa mga bundok, at tiniis ang lamig ng gabi't init ng araw. Ngunit hindi sila nanghina sapagkat ang bituin ay hindi naglaho. Napagtanto nila na hindi lamang ito paghahanap sa isang hari, ito rin ay paglalakbay ng kanilang sariling mga puso. At nang malapit na sila sa Bethlehem, biglang huminto ang bituin. Isang liwanag na tila bumababa mula sa langit, nakatuon sa isang payak na pook. Hindi ito palasyo, hindi ito templong marmol. Isang maliit na bayan lamang na tahimik sa gitna ng gabi.